Amen! Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating pong online Bible study. Ngayon pong araw ng Wednesday. Kaya naman, hallelujah! Patuloy po tayo magpasalamat, magpuri at magbigay ng luwalhati sa ating pong Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Inaanyayahan ko po ang bawat isa na patuloy po tayo mag-mention. Patuloy po nating i-share ang gawaing ito sa atin po mga kaibigan, kapatid, mga kapamilya, saan man po sila naroon. Maabot po sila ng gawaing ito ngayon pong gabi. Hallelujah! Patuloy po tayo manabik sa presensya po ng Panginoon sa pamamagitan po ng gawaing ito. Kaya naman, hallelujah, tayo po ay patuloy na mag-enjoy sa presence ni Lord habang tayo po ay nagme-mention, habang tayo po ay nagsishare ng gawain ito sa mga GCs, sa mga message. I-mention natin sila at i-share natin sa kanila ito. Sama-sama tayo na mapagpala sa gawain pong ito. Kaya naman, hallelujah, ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan at ang ating mga buhay sa pagpupuri at pagsamba po natin sa ating Panginoon. Hallelujah! Umawit tayo ng isang mabilis na awitin. Hallelujah! Lord, we want to know you more. In the secret, in the quiet place, in the stillness you are there. Quiet hour await only for you, 'cause I want to know you more. I want to know you. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. I am reaching for the highest goal, that I might receive the prize. Pressing onward, pushing every hindrance aside, out of my way, 'cause I want to know you more. I want to know you. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. I want to know you. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. Once again, I am reaching for the highest goal, that I might receive the prize. Pressing onwards, pushing every hindrance aside, out of my way, 'cause I want to know you more. I want to know you. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you
Yes, Jesus, we want to know you more and more, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Tayo ay patuloy na sumamba at magpuri, magbigay ng luwalhati sa ating Diyos na mabuti sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, ano man ang sitwasyon, ano man ang ating kalagayan, merong Diyos na sa atin ay nagmamahal at nagmamalasakit. Kaya naman sa gabing ito, let's continue to give God the highest glory, the highest honor. Hallelujah. Patuloy nating kilalanin ang walang hanggang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Oh, hallelujah, Lord. Mabuti ka, Panginoon. Walang hanggan ang iyong biyaya, Panginoon. Oh, salamat, Panginoon, dahil sa iyong awa, habag, at biyaya sa amin, Panginoon. Kami ay nabubuhay. Kami ay naririto, Panginoon. Nagpupuri, nagtataas ng luwalhati sa iyo, Panginoon. Oh, Jesus, hallelujah. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay, mula sa aking pagmulat, hanggang sa paghimbing, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Pag-ibig mo ay siyang gabay sa kasakitan, at nariyan sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama. Ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Pag-ibig mo, pag-ibig mo ay siyang gabay sa kasakitan, at nariyan sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama. Ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago, kailan may di magbabago
Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Sa uling sandali, ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Napakabuti mo, purihin ka, O Diyos. Hallelujah, Jesus! Purihin ka, Panginoon. Napakabuti mo. Sa iyo lang ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, at pagdakila. God bless po sa ating lahat. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa at welcome sa ating OBS ngayong pong Wednesday night. Medyo na-delay tayo. Gayunpaman ay salamat sa Panginoon sapagkat sa gabing ito tayo ay makapagpapatuloy. Welcome sa bawat isa sa ating mga ka-OBS, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa mga nasa ibang bansa. Gayon din sa mga bago sa page na ito. Ay welcome po sa bawat isa. Paki-like and follow na lang po itong Across the Nation Facebook page upang lagi tayong updated sa mga gawain po natin. So ngayon pong gabi tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami pinagpapasalamat sa iyong kabutihan at katapatan. Salamat po, O Diyos, sa iyong ginagawa sa aming mga buhay bawat araw. Salamat sa maghapong lumipas at salamat din sa gabing ito na kami po ay makapagpapatuloy sa pag-aaral ng iyong mga salita, paglapit sa iyo at sa patuloy na paglilingkod. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong malaya at makapangyarihang pagkilos ang siya naming maranasan. Anumang bahagi ng aming pagkatao na hindi naging kalugod-lugod sa iyo, hinihingi namin ng tawad, linisin niyo po kami at likhaan ng pusong dalisay. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito ay amin pong inihahandog sa iyo ang gawain ito. Tinaangkin namin ang pagtatagumpay. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen, amen. Praise God. So again, welcome po at magandang gabi sa inyong lahat. Maaari po itong i-share sa iba. I-mention ng inyong mga kaibigan, kapamilya upang marami pa pong maabot ng gawain ito. Pakisend sa inyong mga mahal sa buhay ang link at lahat tayo ay mapagpala ng gawain ng Diyos. Napakahalaga po ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Malinaw na sinasabi ng Bible, Matthew chapter 4 verse 4, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Kaya nga, ang sabi ng Diyos kay Josue sa Josue Kapitulo 1, talatang 8, na ang aklat na ito ng kautusan ay huwag humiwalay o huwag mahiwalay sa iyong labi, bagkos ay bulay-bulayin mo araw at gabi upang iyong maisakatuparan ng mga nakasaad doon. At nang sa gayon, ikaw ay magtatamo ng mabuting kawakasan. Napakahalaga po ng salita ng Diyos. Meron itong malaking papel na ginagampanan sa kahahantungan ng ating mga buhay. Kaya meron po tayong online Bible study. At ito po ay para sa lahat. At dito po, kung maalala nyo, medyo matagal tayong hindi nakapag-OBS dahil nga po sa mga gawaing pag-mission. Ngayon naman ay medyo na-delay dahil galing tayo sa Llanera, dumiretso tayo ng Muñoz, tapos ay kauuwi lang ngayon dahil sa mga gawain. Pero ayaw natin palagpasin ang gabi na ito na hindi natin na ipagpatuloy ang ating gawain. Naalala niyo po last time, okay, yung ating paksa na tinatalakay ito ay being a disciple and making disciple. Tama po ba? Sa
lahat po ng nakakaalala pa, ay itutuloy ko po ito. This is end time discipleship. Kung maalala po ninyo, diniscuss natin dito ang ilang mga katotohanan tungkol sa pag-aalagad sa huling panahon. At kung babalikan nyo po yung mga previous live streaming natin, ito po ay inyo pong masusundan. Pwede nyo po itong balik-balikan dito sa page na ito ng Across the Nation. Again, hinihimo ko po ang bawat isa at hinihilingan na paki-like at paki-follow itong ating Facebook page ng Across the Nation. At itutuloy ko po itong end time discipleship at tayo po ay dadako sa John chapter 20 verse 21 to 22. At tunghayan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos dito sa John chapter 20 verse 21 to 22. Basahin po natin ang sabi diyan. Again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." Verse 22, and with that he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit." Now, very clear sa mga disciple after years of being trained under the discipleship training program ng Panginoong Jesucristo, sila ngayon ay sinesend out na. Dapat nating maintindihan bakit tayo hinuhubog, bakit tayo tinuturuan, bakit tayo tinitrain, ay para gamitin ng Panginoon. Anong saysay ng lahat ng ating natutunan at pag-aaral ng salita ng Diyos kung hindi tayo gagamitin ng Panginoon. So the very purpose why we are being trained is not just to learn, but to be used in the kingdom of God, to be usable, okay, for God's purposes and glory. Kaya dito, ang mga disciple ay kinausap ng Panginoon after the resurrection, ay nagpakita sa kanila at sinabi, "Peace be with you. As the Father sent me, I am sending you. Now receive the Holy Spirit." And then he breathed unto them. So, the way the Father, Jesus, was sent, ay sa ganoong pamamaraan din nais ng Panginoon na tayo ay isend bilang mga disciple. The end time discipleship is calling us to be a disciple and to make disciple. Nawa maging malinaw po ito sa atin. Tayo po ay tinatawag para maging alagad at para gumawa ng alagad. This is end time discipleship. We were called and we are being called to be disciple and to make disciple. Sa papaanong paraan? Sa pamaraan kung papaano ang Panginoong Jesus ay pinadala, o paano siya isinugo. So, pag-usapan po natin mga kapatid, papaano ba ang Panginoon ay isinugo? Papaano ba siya isinugo ng Ama? Papaano ang Panginoong Jesus ay isinugo, at yun ang ating tatalakayin. Number one, He was sent. Okay, number one, He was sent with purpose. Very clear po yan sa Panginoon. Napakalinaw po. He was sent for or with purpose. Okay? So, Jesus was sent with purpose, and the same purpose ang binibigay sa atin ng Panginoon. The same purpose. Jesus is sending us with the same purpose. What is that purpose? John chapter 4 verse 34. Okay, ang Panginoong Hesus ay nandoon sa Samaria, sineshare niya yung babaeng Samaritana, biglang dumating yung mga disciple at inalok siya ng pagkain. Sabi niya, "My food," said Jesus, "is to do the will of Him who sent me and to finish His work." So that's the purpose. Meron palang kaloobang ipinapagawa ang nagsugo sa Kanya, at dapat itong matapos. The same with us. Tayo po ay tinrain at isinusugo para sa layuning gawin ang
layunin ng nagsugo sa atin. Ano ba ang layunin ng Panginoong Jesucristo? What is the purpose of the Lord Jesus Christ, which is the will of the Father? Sa pagkakasugo sa Kanya. Very clear ang mission statement ng Panginoon. Malinaw sa Kanya ang mission statement. At nawa bawat isa sa atin na mga alagad, bawat isa sa atin na sumusunod sa Panginoon, ay magkaroon din ng malinaw na pagkaunawa sa ating pagkakasugo. Luke chapter 19 verse 10, sabi ng Panginoon, "For the Son of Man came to seek and to save what was lost." So very clear. Malinaw sa Kanya ano ang kalooban, bakit siya isinugo, ano ang purpose, bakit siya isinugo, and the same will, the same purpose, the same mission is being what transferred to us. Okay? At napaka-laking pribilehyo. We are so blessed and privileged na isama ng Panginoon sa Kanyang misyon at maging bahagi nito. At ang katiyakan ng pagtagumpay ay maranasan natin. Pastor, mahirap po yata yung purpose na yan. What is the purpose? Very simple. To finish the Great Commission in our lifetime. Just like what Jesus did. In His lifetime, He finished the work, okay, na pinapagawa sa Kanya. John 4:34. Kaya nga pagdating sa John chapter 19, He shouted with a loud voice, "It is finished." Okay, sa lifetime niya, natapos na ang Kanyang panawagan. At the same purpose sa atin, nawa matapos natin yung panawagan sa atin ng Panginoon na gumawa ng alagad, nagagawa ng alagad, the same mission, the Great Commission. Amen? Hallelujah. At Pastor, posible ba ito? Yes, because it is the will of God na magligtas. It is the will of God na tumawag ng mga alagad at magbangon ng mga alagad, gumawa ng mga alagad at magpadala ng mga alagad. John 3:16, very clear. "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believe in Him shall not perish, but have an everlasting life." So, because it is the will of God, makatitiyak tayo na magtatagumpay tayo. Bakit? Sapagkat nasa kalooban tayo ng Diyos. Kaya nga kahit mag-pray tayo, kapag tayo nag-pray at kapag tayo humayo, maaasahan natin ang pagkilos ng Diyos. Sabi ng 1 John chapter 5 verse 14 and 15, we have this confidence that when we pray according to His will, He answers us. We have the assurance of an answered prayer. Okay? At kapag tayo humayo, ang Kanyang pagsama ay nasa atin. Matthew chapter 16. Okay? Verse 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Sabi niya, "You go and preach the gospel into all creation." Ang lahat ng sasampalataya ay maliligtas. Katapat ang hindi sasampalataya ay hindi maliligtas. And the disciples, after receiving that mandate, okay, may kaakibat na pagsama, verse 17 and 18, pagkatapos nilang tanggap ito, they went out and they preached and they obey the mandate. At sabi ng verse 20, "And the Lord confirmed to them with accompanying signs and wonders the word." So, maaasahan natin, matitiyak natin ang pagkilos ng Diyos. May purpose. John chapter 17 verse 4. Ano sabi sa John 17:4? John 17:4, "I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do." Mga kapatid, ang ating pong buhay ay hindi nasusukat sa haba, sa ikli, sa tagal ng taon na ating inilagi. Nasusukat ang kabuluhan, saysay, fulfillment, satisfaction ng ating mga buhay kung ating natapos ang pinapagawa ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. So, the way the Father sent me, I am sending you. Tayo po ay isinusugo, ipinapadala ng mayroong kaparehas na purpose. The work, the will, okay, the will of God, okay, to finish the Great Commission, the work, to complete the work of making disciple who will make disciple. Kasi maaaring matapos ang ating buhay sa mundong ito, pero dapat hindi matapos ang paggawa ng alagad. Sabi nga ni John Wesley, "Workers die, but the works continue." Ang mga manggagawa namamatay, pero ang gawain nagpapatuloy. Anong gawain ito? Ang gawain ng paggawa ng alagad. Paggawa ng alagad. Amen. Let's see Colossians 1:6.
Colossians 1:6. Ano sabi niya sa Colossians 1:6? Let's read Colossians 1:6. That has come to you all over the world. This gospel is bearing fruit and growing just as it has been doing among you since the day you heard it and understood God's grace in all its truth. Etong gospel to, sabi niya, all over the world, this gospel is bearing fruit and growing. Wow! Meron itong buhay, kapasidad, kakayanan, na kapag ka ito ay talaga namang sineryoso natin at ating ipinangaral, nilakaran natin ang tawag sa atin ng Diyos, makikita natin ito'y magbubunga. Ito'y lalago. At tatapusin ito ang gawaing nakalayon sa Kanya. Amen. Pangalawa, so we were being sent the way Jesus was sent. Paano? Number 1, with purpose. Second, with passion. The only way, I tell you, para manatili tayo nag-aalab, manatili tayo nagbubunga, nagpapatuloy tayo, ay manatili yung passion sa atin. You see, a lot of churches, a lot of Christians today are failing to fulfill the mandate. They are unproductive. Okay? Hindi lumalago, hindi nagbubunga, not because of weaknesses or limitations, but because of lack of passion. Passion that leads to commitment. Pagka meron tayong passion, magdadala ito ng commitment. Matthew chapter 9, verse 35 to 38. Look at the example of Jesus Christ. Matthew 9, 35 to 38. Ano po ang sabi diyan? Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. Ito ang ginagawa ng Panginoon. Okay, araw-araw, okay, mula nang siya magsimulang magministeryo, ito ang kanyang ginagawa. Anong kinalaman ito sa atin? Verse 36. Tingnan natin yung verse 36. Sabi niya, when he saw the crowd, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Verse 37. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. 38. And ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Now look at Jesus Christ. Sabi niya, the way the Father has sent me, I am sending you. Sinusugo niya tayo sa papaano siya isinugo ng Ama. Paano siya isinugo ng Ama? Number 1, isinugo siya ng may layunin. Pangalawa, isinugo siya ng may pagmamahal, may passion. So, sa tuwing ang Panginoong Diyos ay gagawa, I mean, every time Jesus will heal the sick, every time Jesus will reach out for the lost, every time Jesus will preach the word, every time Jesus will do the ministry, siya ay gumagawa ng may passion. He is always being moved by compassion, by passion. Now, compassion is to have a common passion. Yung passion ng Diyos na pasa sa atin, parehas tayo ng passion. So, common passion. Ano ang passion ng Panginoon? Yung passion ng Ama. At kung meron din tayong passion na gano'n, we will be moved by compassion. And that is what we need to complete the work. Yung pagmamahal, yung passion, yung marubdob na pagmamalasakit, marubdob na pagmamahal, marubdob na pagpapahalaga sa iba. Just like Jesus, umabot siya. Kaya nga sabi niya sa mga disciple, look at the field. Look at the field. The harvest is plentiful, but the workers are few. As the Lord of the harvest, therefore. Ano yung ibig sabihin ng Panginoon? Tinuturuan niya ang mga disciple na manalangin ng may pagmamahal. When was the last time na nagpray ka? Not because you are in need, not because you are in trouble, not because you are facing difficulties in your life, but because you are crying for God to reach out for the lost, to save one more soul, one more soul.
Kailan ka lumuhod, umiyak, nag-ayuno? Hindi dahil may pangangailangan, problema o sitwasyon, kundi para iiyak sa Panginoon na ang Diyos ay magligtas. Ang Diyos ay patuloy na umabot ng kaluluwa. That is being sent with passion. Mapapagod tayo, yes. Masasaktan tayo, yes. Mahihirapan tayo, yes. Jesus never promised us that following Him is convenient or comfortable or walang problema. Ang totoo, mahirap. In this world, you will face a lot of tribulation. But take heed, be of good courage, for I have overcome the world. At sabi ng Panginoon, sasamahan niya tayo. Yun ang mabuting balita. That's the good news. Amen? Kaya ito ang ating ginagawa sa gawain ng Panginoon. Kanina sa Llanera, nag-street preaching, man-to-man, one-to-one, house-to-house. Bakit? Kasi meron tayong krusadang pinaghahandaan sa Llanera, June 21, 2025, Saturday, alas 3 ng hapon, sa Municipal Evacuation Center, Bagong Bayan, Llanera, Nueva Ecija. Iniimbitahan po namin kayo. Mahal po namin kayo sa Panginoon, mga tiga Llanera. Lahat ng mga inaabot ng gawain ito at mabibigyan ng paanyaya. Inaimbitahan namin kayo. Kung kayo ay naghahangad ng pagkilos ng Diyos, nangangailangan ng kaligtasan, naghahanap ng pagbabago, ng katahimikan, ng kaayusan, ng kagalingan, ng pagkilos ng Diyos sa inyong mga buhay, you come and experience the love, the power, the passion, the saving power of God. Hallelujah. Kasi hindi natin ito ginagawa dahil napag-utusan lang tayo o dahil gusto lang natin. No, we are passionately doing this. The same passion, the same grace, the same mercy, the same goodness, the same kindness. The same passion na naranasan natin sa Panginoon. Nawa tumibok sa puso natin. Pray and ask for the Lord of the harvest to send out workers filled with passion. Amen. Hallelujah. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. So, Jesus was sent with purpose and with passion. Meron ka bang marubdob na pagmamalasakit sa mga taong hindi pa ligtas? Sa mga mahal mo sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon? Sa mga tao sa paligid mo? It is high time for the church na bumalik sa purpose. Bakit tayo naligtas? Bumalik sa passion na nararamdaman natin sa Panginoon. You remember those days, nung una mong ma-encounter ang Panginoon, you are so in love, passionate, and committed para paglingkuran ang Panginoon. Amen? And I pray sa ating lahat, bumalik tayo doon. Balik tayo doon, mga kapatid. The way the Father sent me, be sent with that purpose to finish the Great Commission in your lifetime. With passion. Hindi lang basta makaraos, kundi talagang ibinigay mo ang lahat, itinodo mo ang lahat. Merong sacrifices, merong suffering, merong servant spirit. Talagang itinodo mo. Sabi ng Jude chapter 1 verse 23. Ano sabi diyan? Jude 1:23. Snatch others from the fire and save them, and to others show mercy. Amen. Show mercy. Isipin niyo po kung gaano kakilakilabot ang mapa sa impyerno. Katakot-takot. Ano mararanasan ng tao sa impyerno? Revelation chapter 20, beginning from verse 13, 14, and 15. Look at this. The sea gave up the dead that were in it, and the dead and Hades gave up the dead that were in them. Yung mga namatay. And each person was judged, each, according to what he had done. Verse 14. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Merong ikalawang kamatayan. Kung mahal mo yung taong
kung mahal mo ang taong yan na nasa tabi mo, kasama mo sa bahay, katrabaho, kaibigan, sinasabi mo, kapamilyang itinuturing mo, if you love those people, hindi mo hayaang mapunta sila dito sa ikalawang kamatayan. Verse 15. Ano sabi diyan? If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Lake of fire. Grabe ito. Revelation 21 verse 8. Ano sabi sa Revelation 21 verse 8? Who are these people? Sabi niya, they were judged according to what he had done. Ano ba yung ginawa nila? But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. You see, ito yung kalalagyan ng mga taong ito. Maawa tayo sa mga namumuhay sa pagkakasala, o wag tayo sa kanilang mamuhi. Dapat kaawaan natin sila, sapagkat once upon a time sa buhay natin, ganun din tayo. Dati rin tayong mga duwag, dati rin tayong hindi mananampalataya, dati rin tayong mamatay, dati rin tayong immoral, dati rin tayong gumagawa ng mga panggagaway, dati rin tayong sumasamba sa Diyos, dati rin tayong mga sinungaling, dati rin tayong nasa kadiliman, dati rin tayong nasa gapo sa tanas, dati rin tayong alipin ng kasamaan, ng kasalanan, dati rin tayong alipin ng ating laman, dati rin tayong nadaya na bulag. Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay narito. The same compassion, the same love, the same grace, the same mercy to others. Show mercy and then snatch them. Sabi ni Jude 1:23, agawin nyo sila mula sa apoy. Amen. Ang makaagawa lang na ito, yung may marubdob na pagmamalasakit at pagmamahal. Bakit naintindihan niya at naunawaan niya ang ginawa ng Diyos sa kanya? Titus chapter 3, beginning from verse 3, look at this. At one time, we too were foolish. Noon, tayo din ay mga mangmang, sabi. Mga hangal, disobedient, deceived, and enslaved by all kinds of passions and pleasures. Di ba? Ganun din tayo. Bago tayo nakakilala sa Panginoon, ganun din tayo. Sabi niya, we live in malice and envy, being hated and hating one another. Punong-puno tayo ng kahalayan, ng karumihan, ng kasamaan. Punong-puno tayo ng pagkapuot, ng pagkagalit, ng pag-iigante. Verse 4. But, sabi niya, merong but, may pasubali. Ngunit, when the kindness and love of God, our Savior, appeared, subalit nang mahayag ang, ang kabutihan o kagandahan at pag-ibig ng Diyos, sa madaling sabi ang kanyang biyaya, verse 5, He saves us. He picked us out of the miry clay. Tayo kanyang kinuha mula sa putik, mula sa kadiliman, mula sa karumihan, mula sa kasamaan. Hindi siya nang diri sa atin. Minahal niya tayo at pinagmalasakitan. Hindi niya tayo nilayuan, hindi niya tayo tinanggihan, niyakap niya tayo sa kabila ng ating karumihan. Not because of our righteous things or the righteous things we have done, but because of His mercy. Kaya sabi, to others show mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Verse 6, whom He poured out on us generously through Jesus Christ our Savior. Hindi tayo pinagdamutan ng biyaya ng Diyos. Hindi siya nagdamot ng kanyang awa, habag at pagpapatawad. Hindi niya ipinagdamot ang kanyang kagandahang loob at pag-ibig sa atin. Tayo ngayon ay tayo. Hindi lang tayo naligtas. Tayo ay napalaya. Tayo pinagaling. Tayo binago, binabago. Tayo ginagamit ngayon. Hindi dahil sa katwirang, kagalingan, husay, abilidad na meron tayo, but because of His grace. Verse 7. So that, having been justified, pinatawad, inaring ganap, by His grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. Praise God, may pag-asa tayo. Tayo'y magiging tagapagmana, hallelujah, at may katiyakan ng buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Pero kamusta naman yung iba? Kamusta yung mga kasama mo sa bahay na hindi paligtas, mga katrabaho, kaibigan, kaeskwela, kapitbahay? Kamusta? Hallelujah. As the Father, the way the Father sent me, sabi ni Jesus Christ, I am sending you. Purpose, passion. Amen? Ngayong gabi, bakit hindi natin simulan? Gampanan, lakaran, isakatuparan ang purpose at passion na ito. Purpose, let's start praying and reaching out to others. Passion, let us start, hallelujah,
giving our lives, pouring out our heart to reach the lost, to share the gospel to others, to make disciples who will make disciples who will make disciples, and finish the task, finish the Great Commission in our lifetime. Hallelujah, mabilis lang ang panahon. At abutan tayo ng Panginoon na naglalagablab, nag-aapoy punong-puno ng passion para ganapin at tapusin ang purpose na inilagay ng Diyos sa ating lahat. Amen? Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, huwag ka na magpabukas pa. Sabi ng Proverbs chapter 27 verse 1, do not be boastful about the day of tomorrow because you never know what will happen between now and then. Kaya sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2, as 2 Corinthians chapter 6 verse 2, sabi niya, for he says, in the time of my favor, I heard you, and in the day of salvation, I help you. I tell you, now is the time of God's favor, now is the day of salvation, not tomorrow, but today. Hindi mo alam yung kasama mo sa bahay kung bukas gigising pa. Yung katrabaho mo, kasama mo ngayong katabi mo, you do not know if he is not yet saved. This is the right time para siya ay abutin mo ng buong-buong pagmamalasakit kung papaano ka pinagmalasakitan ng Diyos, ng buong-buong pagmamahal kung papaano ka minahal ng Diyos. Amen. Hallelujah. Tulungan tayo ng Diyos. Let us pray. Father, in the name of Jesus, salamat po sa mga paalala ng iyong mga salita. Patawarin niyo po kami sa mga panahon kami nagbaliwala, nagmatigas, lumaban sa iyong kalooban at hindi pinansin ang panawagang ito. Lord, ngayong gabi, Panginoong Diyos, na unawaan nga po namin na kami ay isinusugo mo rin kung paano kami ay iniligtas mo at hinuhubog, ay isinusugo mo kung paano ang Panginoon isinugo para sa layunin na patuloy pang umabot ng maraming tao ng may pagmamalasakit. Hindi namin ito gagawin dahil lang naiutos sa amin o para lang masabing ginagampanan namin, kundi mayroong pagmamalasakit, mayroong marugtog na pagmamalasakit. Oh God, I pray, let that passion be poured out to the hearts of your people. God, let that purpose be the purpose, the priority ng bawat isa, Panginoong Diyos. Hallelujah. Salamat po ngayong gabi. Holy Spirit, I pray. Hallelujah. Kilusan nga po ninyo ang buhay ng bawat isa sa amin. Abutin niyo po ang mga mananampalataya sa bawat iglesia. Abutin niyo po ang bawat alagad, ang bawat manggagawa, at ibalik mo kami, Panginoong Diyos, sa layuning ito, sa pagmamalasakit na ito. Let that purpose, let that passion be evident, be manifested sa buhay ng bawat isa. Only you, God, can penetrate the heart of people, the hardened heart of people. Lord, hawakan mo ang puso namin, Panginoon. Pagharian mo ito, Lord. Fill us with the same passion. Hallelujah. Fill us with the same passion, oh God, I pray. In the name of Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, o sa iyong katapatan, o sa iyong kadakilaan, o Diyos. Salamat po sa gabing ito. Inaangkin namin, Panginoon, ang iyong malaya at makapangyarihang pagkilos sa buhay ng bawat isa. Patuloy kaming manabik, mauhaw, magutom sa pagkilos mo sa aming mga buhay, at patuloy mo kaming akayin sa landas ng pagsasakatuparan ng layuning tinawag mo sa buhay ng bawat isa. Puno ng pagmamahal, pagmamalasakit, kahabagan kung papaanong ito ay naranasan namin mula sa inyo. Salamat po sa gabing ito, O Diyos. Sa iyo kami nagbabalik ng lahat ng papuri, pasalamat at pagluwalhati. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, we bless your holy name. We love you, we give you glory, we honor you, we praise you, God. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Purihin ang Panginoon. Salamat po. Sa Friday, magkita-kita po tayo muli dito po sa OBS, sa page ng Across the Nation Revival Ministry. At sa inyo pong lahat na inaabot ng gawain ito, ulitin ko po ang announcement natin. June 21, 2025, Saturday, 3 p.m., tayo po ay magkakaroon ng gospel campaign sa Llanera. Sa 18 din, nandiyan kami para personal na mag-imbita sa mga tao, okay, sa vicinity ng poblasyon. Itong venue ay sa Municipal Evacuation Center
Corpus Street, Barangay Bagong Bayan, Llanera, Nueva Ecija. Hindi po mahirap hanapin, nasa sentro po, madaling makita. At ito po ay cover court, safe na safe ito. Aircon itong lugar na ito, umulan, umaraw ay safe po tayo. Alas 3 ng hapon magsisimula po ang gawain. At kung meron po kayong mga katanungan, kontakin niyo po yung contact number na nandyan ni Pastor Joel Felix. Siya po ang ating pastor ng Citizens of Heaven Fellowship sa Llanera. Sa lahat ng gustong maging bahagi ng gawain ito, you can contact us. Pwede kayo maging prayer partner ng ministry ng Across the Nation, or you can personally involve yourself by joining us, reaching out the lost. Mag-repair ng mga referral para sa mga gawain, mag-host ng mga gawain, o kayo mismo ay you join us doing the mission, or you can support the ministry. Okay, kung papaano ay kontakin niyo po kami. Again, thank you very much for joining us tonight. Maraming salamat po. Every Monday meron tayong Midnight Cry, alas 10 ng gabi. Every Wednesday and Friday around 8 p.m. tayo ay merong OBS. Minsan nadidelay lang dahil meron din tayong mga gawain sa labas. But anyway, ay magpapatuloy ang gawain sa tulong at biyaya ng Panginoon. Thank you very much for joining us tonight, and sa inyong lahat, sumayin niyo po ang mga kapangyarihang pagsama, pag-iingat, pagpapalak, pabor at pagkilos ng Diyos. Hallelujah, praise God. Happy birthday po sa lahat ng may mga birthday ngayong gabi. Si Pastor Yano ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan sa araw na ito. Happy birthday. At sa maging sa ilang mga kapatiran natin na may mga kaarawan, happy birthday sa bawat isa. Tingnan natin yung mga may birthday. Happy birthday sa mga may birthday. Tingnan natin na meron tayong nakitang may birthday. Yon. Si Ate Roslyn Silvano, si Pastor Yano, at saka si Nanay Ofelia. Happy birthday po sa inyo. Ganon din naman, tayo po ay nagpapaabot ng ating pakikidalamhati at pakikiramay sa Crosspoint Christian Fellowship dahil sa pag-uwi ng ating kamanggagawa sa Panginoon, si Pastor Jomar, at ang buong fellowship po ng CHF at ang ministry ng Across the Nation ay nakikiramay po, at ang panalangin po namin, ang patuloy na kaaliwan at pagkilos ng Diyos ay sumainyo, lalo na sa mga naiwan na pamilya sa kanyang may bahay, at sa mga nagmamahal sa kanya, kay Pastor Jomar. So sa ating po lahat, muli magandang gabi po, at God bless po sa ating lahat. To God be all the glory. In Jesus' name, amen. Amen.